The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifices. Jesus said to them in reply, "Do you think that because these Galileans suffered in this way, they were greater sinners than all other Galileans? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did." Or those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were more guilty than everyone else who lived in Jerusalem? By no means. But I tell you, if you do not repent, you will all perish as they did. And he told them this parable. There was once a person who had a fig tree planted in his orchard, and when he came in search of fruit on it, but found none, he said to the gardener, "For 3 years now I have come in search of fruit on this fig tree, but I have found none. So cut it down. Why should it exhaust the soil?" He said to him in reply, "Sir, leave it for this year also, and I shall cultivate the ground around it and fertilize it. It may bear fruit in the future. If not, you can cut it down." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In our journey po, in this Lenten season, with Jesus the Lord, we follow Him in His 40 days and 40 nights in the desert, so to say. We are called individually and as a community to constantly open our minds for the truth of faith that the Lord is instructing you and me, and open our hearts for the experience of Jesus revealing, calling you to share, participate, makiisa sa kanyang paglalakbay, makiisa sa kanyang karanasan sa desierto, kumbaga, ng buhay ng Panginoong Hesus. So today, as we follow Jesus, we open minds and hearts in His words and His examples. We ask ourselves to situate our own personal experience at this moment, sa oras na ito, ay ilalagay natin ang ating sarili sa harap ng Panginoong Hesus na nagsasalita sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga salita in the words of the gospel today, by asking po sa ating pong pagsisikap na kilalanin mismo ng mas malalim ang ating kaluban, ang ating mga laman ng ating pong mga kaisipan at damdamin. Tungkol, halimbawa ngayon sa araw na ito po, sa mga tragedies, mga disaster
na hindi ho inaasahan na nangyayari sa buhay. Either sa personal life mo or sa life po ng iba. Disaster, misfortunes. Kumbaga sa Tagalog po ay yung mga kamalasan na nangyayari sa buhay natin na hindi inaasahan, na dumarating, nakaharap tayo. At sa atin pong pagtatanong, ika nga natin, o pagkilala sa mga karanasan na yon, na mga disasters or tragedy, whatever they are, sa buhay o natin, accidente, or sakit na hindi inasahan, and all those things, may pumapasok ba sa atin pong isipan na ganito po? Nangyari yon sa kanila dahil makasalanan, mas makasalanan sila kaysa iba. Sa makatuwid, nangyari sa kanila sapagkat punishment yon. Yung pangyayari yun ay punishment sa kanilang kasalanan. Sigurado po na yung pag-iisip na gano'n ay nararanasan po natin. Ito po ang pangyayari mismo, kumbaga, kay Kristo Jesus at mga disipulos na kanyang kausap noon. At sa ngayon, sa kasalukuyan po ay kausap ako, tayo lahat. Na it says po, ulitin ho natin, some people told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with the blood of their sacrifice. So mayroong grupo po ng mga tao lumapit kay Jesus na sinabi kay Jesus, Lord, may masamang nangyari. What is that? Yung mga pilgrims, pilgrims po ang pinag-usapan po dito, may mga pilgrims, mga Hudyo, na sa templo, pinatay, sa maliwanag na salita, pinatay sila, murdered by Pilate, by Pilato, mismo sa kanilang pag-aalay ng kanilang sakripisyo sa templo. At maliban diyan, mayroon pang tragedy, disaster na nangyari. Isang grupo naman, 18 na manggagawa, namatay dahil nadaganan sila ng nahulog na torre na ginagawa nila sa Siloam. Ang tanong po ay, ano ba ang nasa kaisipan ng mga taong nagdala nito ng mga balita kumbaga kay Jesus? Upang malaman natin ang kanyang kasagutan. Ang tanong po ay parang tinatanong po ng mga tao na yun ay ganito po. Yaon bang nangyari sa kanila ay pagdurusa o punishment sa kanila sapagkat sila ay makasalanan? Ayun, ulitin ho natin yung tanong na yun at kaisipan. Sapagkat marami sa atin, pero marahil ay mayroong ganong kaisipan na damdamin. Anong sagot ng Panginoong Hesus? Do you think that these Galileans suffered this way? Were greater sinners than all other Galileans? Yung mga napinatay ni Pilato, palagay ninyo, ano sa palagay ninyo? Mas makasalanan ba sila kaysa sa iba ng mga taga-Galilea? Yung 18 na namatay, nadaganan, palagay ninyo, mas makasalanan sila kaysa sa ibang mga tao doon sa Jerusalem? By no means, sabi ni Lord, hindi, not necessarily so. Pero, yung pero ay yun ang pakinggan ho natin. Pero, kung kayo ay hindi magsisisi sa inyong mga kasalanan, ay mangyayari rin sa inyo ang nangyari sa kanila.
medyo mabigat yung salita ng Panginoong Hesus, hindi ho ba ho paalaala, reminder sa kanila at sa iyo at sa akin today in our own time na kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan ay mangyayarin sa inyo ang ganon. Anong nangyari? Ay namatay sila. At ang kamatayan ay sudden, biglaan. Hindi nila asahan, nag-o-offer sila ng sakripisyo sa templo, biglang dumating, kumbaga, mga galamay ni Pilato at pinatay sila. Yung isa, makita ho natin na yung kanilang kamatayan, sudden, hindi inaasahan ng mga namatay, gawa ito, ika nga natin ng malinaw na kaisipan, murder na gawa ng tao, si Pilato. Yung isang kamatayan, uri ng kamatayan ay aksidente. Tinabunan sila ng nahulog na ture, aksidente. Anong tanong nga ho natin ngay? Ano bang koneksyon itong dalawa na ito na binanggit kay Jesus? Yung murder at saka yung aksidente. Anong koneksyon? Yan ang tinatanong ho natin. Ang koneksyon po ay yaong kaisipan ng mga nakikinig kay Jesus. At anong kaisipan na yun po? Ang kaisipan nga po ay ang disaster na dumarating sa sino pa man ay punishment yun ng kanilang mga kasalanan. At anong sabi ng Panginoon doon? Kung gano'n ang isip mo, hindi nangangailangan na ganoon. Sa madalit salita po, walang koneksyon yung kamatayan nila at sa ika nga natin sa punishment, nagawa ito ni Pilato, nor the accident na nangyari. So, dinispute ba ni Jesus po yung kaisipan na yaon na disaster ay bunga ito ng kasalanan ng tao? Hindi ho dinispute ni Jesus po yun, in a way na hindi lang sinabi po na not necessarily so. Dahil alam po natin sa pangyayari ng ganito po ay yung aksidente, alam po natin ang aksidente, sudden, biglaan, at maraming nangyayari, ika nga natin na maraming inosente na nagsasuffer. Pero totoo rin po, hindi ho ba, na may mga disaster na gawa ng fault ng tao. Alam po natin yung mga pangyayari yun. Yan, mga aksidente at murder na sinasadya, fault po yun ng ibang tao. Pero at the same time, alam rin ho natin na marami ring nagsasuffer na innocent people. Iyan po ang misteryo at katotohanan sa ordinaryong buhay, hindi ho ba ho? And Jesus said, however, not necessarily na magkakunik po ang punishment at sa disaster na dumarating sa buhay ng tao. Hindi po magkaugnay. Bagamat, sa katotohanan na ito ng buhay, ang kanyang sinabi, yun na nga po, ganon ang mangyayari sa inyo kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan. Ang ating Panginoon Hesus, maalala ho natin na the first time He appeared in public, ang kanyang salita, na una po ay, repent for the kingdom of God is at hand. Magsisi kayo ng iyong mga kasalanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa gitna ninyo. Ibig sabihin ng ating Panginoon Hesus, siya po ang kingdom of God made personalized,
made into a person. Siya ang Panginoong Hesus, ang kaharian ng Diyos sa lupa at sa kalangitan. So, yun ang sinabi niya ngayon. Kung hindi kayo magsisisi, magagaya kayo doon sa mga pinatay ni Pilato at sa nadaganan, ika nga natin, ng tore na aksidente. Anong ibig sabihin po? Na ang pagsisisi sa buhay po ng tao na sumusunod kay Kristo Jesus ay dapat bahagi ito ng pagtugon natin sa pag-ibig ng Diyos na ipinapakita niya sa tao, revealing it to you and to me through the love of Jesus offered to you and to me sa kanyang pagliligtas, pagpasok sa kamatayan, pagsasakripisyo for your own sake, for my own sake, para sa atin pong kaligtasan. Na upang makasunod tayo sa Kanya, napakahalaga po ang kaisipan at damdamin ng pagsisisi, conversion, repentance. Kaya dito ho natin uunawain sa kasunod na salita ng Panginoong Hesus na ito nga po, Jesus told them a parable. So may kwento na tungkol sa isang gardener at yung may-ari ng garden. Magkaiba po yun, yung may-ari ng garden at saka yung gardener. At doon sa garden na yun po ay mayroong fig tree. Yung fig tree na yun ho ay alam natin po napakasarap po na bunga ito, parang bayabas kumbaga sa mga lugar na yun. Ordinaryong tanim ito, pero napakatamis po ang bunga niya. Bihibihira ho sa Pilipinas mayroon, pero bihibihira ho. Pero sa atin, marami ho natin ang hindi natin alaman, huwag fig tree. Pwede ho nating ilarawan ho nang alam po natin lahat ang bunga ng strawberry sa Baguio. Okay po? Yung pinakamalaking bunga, o maliit, whatever, pero ilarawan natin sa ating isipan yung malaki. At pag kinain natin yun, ang lasa ho ng strawberry ay matamis na medyo maasim. Hindi ba ho? Ang lasa yun ng strawberry. Palitan mo yung lasa noon, pero yung mukha, larawan noon, ay kagaya ng strawberry. Palitan mo ng matamis na parang pulot, yung laman noon, at yun po ang lasa ho ng fig tree. Ay di ba napakasarap po yun? So yun po ang larawan ng sinasabi ni Jesus na nagbisita ang amo ng garden na yaon. 3 beses niyang pinupuntahan, taon-taon, hindi na nakikita kung namumunga itong tree na ito, nung fig tree na ito. Kaya sabi niya sa gardener, ay, ano ba itong fig tree na nandito sa garden ko, garden natin? Hindi namumunga, ilang beses ko nang pinuntahan dito. Putulin mo na nga. Ini-exhaust pa ang taba ng lupa dito, patayin mo na. Putulin mo. And the gardener says, huwag mo na po, maaari, pabayaan muna natin sa taon na ito. Aalagaan ko po. Lalagyan ng fertilizer, ayusin ko yung lupa, at lalagyan ng fertilizer. At pagkatapos, na isang taon ay hindi pa rin mamumunga, then saka natin putulin. Makita ho natin na magkaugnay ang kwento ni Jesus doon sa pangyayari na yung mga na-disgrasya at saka yung dinaanan ng sakuna, pinatay, at yung isa ay disgrasya. Nasabi niya, kung hindi kayo magsisisi, ganun din ang mangyari sa inyo, mamamatay ang kanilang kamatayan na bigla-biglaan. Baka hindi kayo makapagsisi. Dito sa kwento ng Panginoong Hesus, makikita ho natin na ang owner ng garden ay ang ating Diyos Ama. Si Jesus na ating Panginoon, siya po ang gardener, at ikaw po at ako, tayo po yung
fig tree na yaon na hinihintay, tinatawagan ng Diyos na nagtanim sa atin, kumbaga, na mamunga tayo ng kabanalan, ng mamunga ng kabaitan. Ayun po. Pagsunod sa kalooban ng Panginoong Diyos, kumbaga, hindi tayo, ang tao, ay hindi ho namumunga. Kaya sabi, putulin mo na. Pero Jesus, ang gardener, says na siya po ang pag-ibig at pasensya at patawad na nag-aalaga o maaruga sa iyo at sa akin sa kanyang pagmamahal, na aalagaan niya tayo sa kanyang presensya upang mamunga tayo ng bunga na naaayon sa kalooban ng Ama. Nagpapasensya ang Ama, pinapagpasensyahan tayo ng pinagkakaluban ng maraming pagkakataon na magsisi, kumbaga. Kaya isipin ho natin, sa pasensya ng Diyos, sa pasensya ng Panginoon Hesus, inaalagaan tayo. Dahil walang hanggan ang kanyang pag-ibig at mercy sa tao na hindi namumunga ng kabanalan. Pero ang buhay, sudden po, bigla-biglang dumarating ang kamatayan. Yun ang hindi natin hawak. Kaya ang paalala sa iyo at sa akin ay ang buhay pagsisisi ay hindi dapat i-postpone, i-delay, kundi ang panahon ng pagsisisi ay hindi kinabukasan o sa darating na kinabukasan. Ngayon na, sapagkat hindi mo alam, bigla-bigla ang dumarating, ika nga natin, ang kamatayan. Kaya sabi ng Panginoong Hesus sa larawan niya, okay Lord, sige, ayusin ko muna ng 1 taon, pero kung hindi mamunga, di saka natin puputulin. Na ibig sabihin nun, kung ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at ang kanyang pagpapasensya ay walang hanggan sa iyo at sa akin, sa atin lahat ng mga taong nagkakasala o makasalanan na lumalayo sa Kanya at hindi namumunga ng kabanalan, ni kawalan ng pananampalataya, kung walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos, ang opportunity, ang pagkakataon, the chances of God giving you the time, opportunity to repent ay hindi ho walang hanggan. Mayroon hangganan. Kaya sabi, kung hindi pa ho mamumunga ng 1 taon, edi saka natin puputulin. So when do we start to be converted by God? Sa kailan pa tayo magsisimulang magbago? Repentance, conversion, pagbabagong buhay? Ngayon na. Not tomorrow. Not the following day. Dahil hindi ho natin alam. Bigla-bigla ang dumarating ang huling pagkakataon. Marahil tatanungin natin, paano ba ang conversion, Father, na hinihingi sa atin ng Panginoon? Paano bang pagsisisi? Pagsisisi ay isa bang act? Isang kaisipan at isang damdamin? Lord, tapos na ako, ayaw ko na. Ang pagsisisi po bilang mga mananampalataya po ay hindi lang isang one act, isang kilos o isang isipan, kundi ang pagsisisi o conversion, pagbabagong buhay ay attitude, disposition and attitude of embracing as a way of life ng ating pagsunod, pagsisikap na tumugon sa pag-ibig ng Panginoon Hesus sa atin, pagsisikap na ibigin siya sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa kapwa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig
sa kapwa. Ang pagsisisi ay hindi lang act, isang simpleng act, kundi it is an attitude, a disposition, it's a way of life. It is a process. Kung isipin ho natin, ang pagsisisi at pagbabagong buhay po ay isang proseso. Na ang proseso po ay pagtalikod sa aking mga kasalanan na humihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano yun? Usisayin natin ang ating sarili kung ano-ano mo yun, mga dapat nating talikdan bilang mga tagasunod at minamahal na anak ni Jesus, anak ng Diyos, kapatid ng Panginoon Jesus. Pagtalikod at pag-move forward. Kaya sasabihin natin na wala naman akong malaking kasalanan o whatever. Anong pagsisisi ang kailangan ko? Nagsisikap naman ako, mabait naman ako, whatever. Hindi na ako kailangan magbagong buhay. Kaya sabi nga ho natin, conversion is a way of life, growing more and more. Kung tinatalikdan ko ang aking mga kasalanan, yes, we have to part ng repentance at pagsisisi. I move forward to grow more and more. Kung ako'y maibigin, matapat sa asawa, sa pamilya, ay lagi ka pang maging matapat hanggang sa kaganapan ng katapatan at pagmamahal ng kaganapan ay ang Diyos mismo sa kanyang piling. So there is the moving from and moving towards. Yan po ang pagsisisi, conversion, transformation na hiningi ng Panginoong Hesus sa iyo at sa akin, na dapat, hindi ho dapat i-postpone, kundi now is the time. Repent, for the kingdom of God is at hand. Not to be postponed. Kaya na uli, babalik tayo natin sa attitude nating mga Pinoy. Kasi sinasabi, oy, magbagong buhay ka na. Hindi. Marami pang panahon. I will change my life and my attitude and believe in God on the last 2 seconds. Yan ang sinasabi natin. Last 2 seconds. Hindi ba may attitude na ganyan? Maraming nagsasabing ganun. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Are you sure that you have the last 2 seconds in your life? Death will come as the end of the chances, opportunities na ipinagkaloob ng Panginoon. Hindi mo hawak yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Unless you repent, you will be like them. Mangyayari rin sa kanila, sa iyo ang nangyari sa kanila. Hindi nila inaasahan ang pangyayari.